Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Pakinggan po natin at panuorin ang pahayag po ng ating Vice President, ang kanya pong paghingi ng tawad sa ating mga Pilipino dahil po sa ginawa niyang pagtulong kay Bongbong Marcos, mga kababayan. At syempre po, yung napakaganda din pong balita na siya po ay tatakbo bilang presidente ng bansa sa susunod na halalan, mga kababayan. Kaya po, ang mga kalaban ay doble kayod na po. Sigurado po ang mga kalaban niya ay doble kayod para naman sa kapagpapabagsak sa kanya. Hindi po ba? Painggan na po natin ang ating Vice President. I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pamunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako
para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Any questions? First question. Next time na question. Oh. Thank you. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Po mga tambay, ang napakalungkot na nangyari po sa atin nung maging Pangulo po ang isang Marcos. Pinagsisihan po at hiningi po ng tawad ng ating Vice President ang pagsuporta at pagtulong niya po para mahalal at makabalik ang isang Marcos. Dahil nga po, alam na ng Vice President, nung maluklok po, unang taon pa lang, nakita niya na po na lahat ng pinangako, lahat ng ipinangako sa ating mga Pilipino ay hindi po niya ginawa at tinupad. Bagkus lumaganap at ibinalik kung ano ang history ng kanyang pamilya. Korupsyon. Yan ang isang malaking problema po na naranasan po natin sa kanilang paglilingkod. Lumaganap ang korupsyon. Pag may korupsyon, may kahirapan. Hiningi po ng tawad ng ating Vice President ang mga kakulangan niya. Siyempre po, nahando na po yung pagiging matigas ang ulo ng ating Vice President. Dahil nga po unang-una pa lang, ay sinabi na po ng kanyang ama. Hindi po ba? At siya mismo ang pinatatakbo nito. Dahil nga po, alam ng dating Pangulong Duterte kung ano at anong klaseng pagkatao at politiko itong si Bongbong Marcos. Hindi po ba? Kaya nga po ang nangyari, nagdusa po ang Pilipino. Kaya nga po ang ating Vice President, talaga pong ganun mga kababayan eh. Hindi ka matututo hanggat hindi mo nakikita ang pagkakamali mo. Hindi po ba? Kaya po, wala na po tayong sisihan. Nangyari na po. Ngayon, kailangan po natin magtulong-tulong. Magtulong-tulong po para po ang mga korap, ang mga masasama na mga politiko sa ating bansa ay hindi po magpatuloy
ang kanilang kasamaang ginagawa sa ating bansa. Kailangan po natin magkaisa at syempre po yung suporta po sa pamilya Duterte, lalo-lalo po sa Vice President, napilit po nilang pinababagsak dahil nga po alam nila sa mga sarili nila na pagka po naging Pangulo ang isang Vice President, mga kababayan, yung sinabi niya, yung mga may hawak na dalawang pasaporte, baka po doon na manirahan, doon sa hawak nilang isa pang pasaporte. Hindi po ba? Kaya nga po, doon pa lang sa binitawan ng ating Vice President, mga kababayan, talagang nakakalungkot po yun. Talagang kahit po sinong Pilipino na may isip at may unawa, iisa lang ang ating bansa. Iisa lang. Wala tayong ibang pupuntahan. Kung ipapahamak mo pa ang ating bayan, samantalang sila, walang pagmamahal sa bayan dahil marami silang tahanan, lalong-lalo na sa ibang bansa, na tayo'y isang bansa lamang meron tayo. Samantalang sila, marami silang bansa dahil marami silang hawak na pasaporte. Meron pa nga silang golden visa. Hindi po ba? Napakarami nilang ari-arian at bahay. Samantalang tayo, sa ginagawa po nila sa atin, sa kakarampot na kinikita natin, tama ang Vice President, sa nagmamahalan, bilihin. Hindi po ba? Kaya nga po, wala pong naidulot na maganda pagka po ang isang halal ng bayan ang inuna ay pagnanakaw. Pagka magnanakaw ang puno, lahat po yan, mga kababayan, hanggang baba, hanggang dahon, pati bunga ay magnanakaw. Hindi po ba? Ganun po ang nakita natin. Pati anak, pati asawa, kamag-anak, kaalyado, puro may issue ng korupsyon, mga kababayan. Kaya po, ang tangi lang po natin magagawa ngayon, mga kababayan, suportahan po natin at siyempre po isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang Vice President. Kasi po, umiiksi na po ang mga kumot ng mga kawatan, mga kababayan. Kaya hindi po titigil yan. Never pong tumigil ang mga nagpapabagsak sa isang Vice President. Hanggat merong makikitang butas po ang mga yan, dahil nga po kapahamakan po kasi nila yan eh. Dahil nga po mismo ang Vice President, lahat halos ay nagamit nila dahil nga po sa kawalanghiyaan. Pati po ang mga departamento natin, halos nagamit po. Hindi po ba? Nakita naman po natin kung paano po magpatakbo ang DOJ, umano, NBI, umano, DILG, umano, Ombudsman, umano. Lalong-lalo po ang mga men in uniform. Ang institusyon ng men in uniform, umano. Tayong mga Pilipino, nakikita natin kung paano ang paglilingkod at pahirap at parusa ng nakaupo ngayon. Lugmok ang bansa, bagsak ang ekonomiya, baon sa utang. Naghihirap ang mga Pilipino. Ang mahirap ay lalong naghihirap sa napakamamahal na bayarin at gastusin. Walang matibay na programa. Nagkakamatay ang mga Pilipino sa mga proyekto nila. Mga kababayan, mahigit 3 taon at mag-4 na taon, pero hanggang ngayon, wala tayong napapala dito sa mga institusyon na ito. Hindi po ba? Kaya nga po ang pag-asa na lang po natin, mga kababayan, ay makabalik po ang isang Duterte. Dahil muli pong babangon ng bansa. Katulad po ng ginawa ng kanyang ama, nung tayo po ay wala na rin kapag-pag-asa nung mga nakaraan. Hindi po ba? Dahil grabe rin po ang pinagdaanan ni dating Pangulong Duterte. Pero nagawa niya po lahat sa abot ng makakaya niya
napakalaking pagbabago po ang nangyari sa ating bansa. Kaya lang po ngayon mga kababayan, sa panahon naman po ni Sara Duterte, mas grabe po ang dadanasin ng Vice President. Grabe, mas grabe po ang ginawa. Nung panahon ni Pinoy, mas grabe po ngayon ang ginawa. Kaya mas doble at grabe ang magiging problema ng Vice President. Dahil mismo mga kapwa niya politiko, halos majority po ay involved sa pagnanakaw. At halos lahat din po ng ahensya ng gobyerno ay may issue ng pagnanakaw. Nangunguna na po ang custom. Hindi po ba? BIR at marami pang iba. Kung yung DPWH lang, isang damukal. Hindi po ba? Kaya po ang ating Vice President talagang ito po, kumbaga sa gyera, mas matinding gyera po ang aabutin ng Vice President. Lalong-lalo po dito po sa mga magnanakaw na politiko. Dahil nagsama-sama po silang lahat. Hindi lang po ang mga magnanakaw na politiko ang mga magkakasama ngayon. Nahandyan pa po ang mga makakaliwa. Hindi po ba? Nagsama-sama rin po sila umano. Mga pulburon lord. Mga smuggler. Mga oligarkiya na nasagasaan ni dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo po sa buwis. Hindi po ba? At napakarami pang iba na nakasama na nila. Pati po yata kinuha na nila ang suporta. Nasa kanila na rin po ang suporta ng mga nagpupulburon umano. Yan po mga kababayan ang nakakalungkot at na hindi naman po natin at wag na po natin sisihin. Nangyari na po. Wag na po natin sisihin ang ating Vice President dahil nagkamali po siya. Hindi niya po inaasahan ng tao na lumapit sa kanya, ang pamilya na lumapit sa kanya ay siya palang may maitim na hangarin sa ating bansa. At nagamit po siya. Nagamit po ang Vice President. Kaya po ang pagdurusa, ang taong bayan, pinatatawad na po natin. At alam naman po natin na hindi rin naman ginusto ng Vice President na mangyari ito. Kaya po wag na po natin sisihin ang ating Vice President. Ang gawin po natin, laban lang, tuloy-tuloy lang po. Talagang kailangan po natin na hindi po naman natin kagustuhan lahat yan. Dahil hindi naman po natin hawak ang ulo at isip ni Bongbong Marcos. Hindi po natin hawak ang isip niyan. Hindi po ba? Lalong-lalo na kung may bisyo pa ito na pulburon at coke. Mahirap mong hawakan ang isip ng gumagamit ng pulburon umano. Nakita niyo naman po, sa 100 sinabi mga kababayan, halos wala pang nagagawa. Hindi po ba? Puro pangako, puro drawing umano. Maraming salamat po, Vice President. At yung hamon po na talagang kayo po ang pag-asa ng bansa na muling makabangon. Maraming salamat po at kayo po ay hindi sumuko at ang suporta ng taong bayan ay nasa inyo ang majority. Alam naman po ng taong bayan kung sino ang tunay na lingkod bayan. Alam po namin yon. Dahil kahit anong gawing paninira po sa inyo, nagmagsama-sama po ang malalaking mainstream media na sirain ang inyong kredibilidad at ang inyong pamilya umano ay hindi naman po pinaniniwalaan yan ng matitinong Pilipino. Dahil ang nakita po ng Pilipino, yung totoong serbisyo at pagmamahal ng pamilya Duterte sa mga Pilipino at sa bansa. Yan po ang tumatak sa mga Pilipino. Kailanman ay hindi tatatak ang mga paninira, lalong-lalo po sa social media na napakarami pong nabayaran umano. Ganon din po sa mga mainstream media malalaki na mga nasagasaan ang kanilang mga amo. Hindi kaya kailanman ay hindi po yan sasama sa magandang layunin
para sa bansa ng mga Duterte dahil may sarili po silang mga agenda sa ating bansa. Hindi po ba? Ingat-ingat po at syempre po mga kabayan, isama po natin sa ating mga dasal ang ating Vice President at ang kanyang buong pamilya at ang dating Pangulo na lagi po silang maingatan sa kapahamakan. Maingatan po. Magdoble ingat po kayo, Vice President, at kami po ay nagdarasal na maingatan po kayo sa araw-araw na inyo pong gawain at trabaho para sa bansa. At maraming salamat din po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa patuloy pong nagsusubscribe, maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gayat Chena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At tis-tis lang po tayo mga kababayan at suportahan po natin ang ating Vice President para po sa muling pagbangon ng ating bansa, mga kababayan, sa pagkakalugmok. Tis-tis lang po tayo. God bless po mga kababayan. Bye-bye.